Sa unang dalawang kabanata ay nakilala natin ang bata na si Nor. Sa murang edad ay namuhay na siyang mag-isa dahil maaga siyang iniwan ng kanyang mga magulang. Isang araw ay naisipan niyang tuparin ang pangarap niya na maging isang adventurer kaya't nagpunta siya ng bayan upang tuparin ito. Sa kasamaang palad ay nabigo siyang tuparin ang kanyang pangarap kaya't bumalik na lang siya sa kanyang tirahan. Hindi siya sumuko sa kanyang mga pangarap kaya't nagsanay siya ng mag-isa sa loob ng 14 na taon upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi mo pa napanood ang mga unang kabanata ay bisitahin lamang ang ating channel. Sa ika-4 na kabanata ay ipinakita ang kapatid ni Princess Lin na si Rey na kasalukuyang nag-iisip tungkol sa pagbigay ng kanyang ama sa mahiwagang espada kay Nor. Ang espada na yun ay nagmula pa sa isang dungeon na trinabaho ng kanyang ama kahit na yun ay isang napakahirap na quest. Ayon sa kanya ito'y isang hindi pangkaraniwang espada na nagtataglay ng hindi mawaring materyal. Espada na mas matigas pa sa mithril, orichalcum at mana metal. Sinabi niya na kahit anong gawin o anumang kapangyarihan ang gawin sa espada na yun ay hindi yun nasisira o nagagasgasan. Sinabi rin niya na maaring ituring na mas higit pa sa isang sandata ang espada na natanggap ni Nor. Hindi niya lubos maisip na ipagkakatiwala ng kanyang ama ng ganong kabilis ang espada. Dahil doon ay naisip niya na balang araw ay maaaring maging isang secret weapon si Nor dahil sa pagkakatanggap niya ng mahiwagang espada na yun. Sa sumunod na eksena ay muling magkasama si Lin at si Nor. Itinanong ni Nor kay Lin kung ayos lang ba na mag-ikot-ikot ito sa labas ng palasyo. Sinabi ni Lin na walang problema doon dahil isa naman siyang adventurer. Sinabi ni Nor na matapos nilang kumain ay balak nitong magpunta ng guild. Sinang-ayunan naman ito agad ni Lin at natuwa sa kanyang narinig. Matapos nun ay sabay na nilang pinagsaluhan ang pagkain na binili nilang dalawa. Pagkakain ay dumiretso na sila sa guild. Itinanong agad ng guildmaster kung bakit kasama ni Nor si Lin. Sinabi ni Nor na mahabang kwento ang nangyari kung bakit nagkasama silang dalawa ni Lin. Sunod na itinanong ng guildmaster kung nais ba niyang gumawa ng isang task kaya't nagpunta siya ng guild. Sumagot si Nor ng oo at humingi ng pabor kung maaari ay bigyan sila ng task na magkasama sila ni Lin. Tumalikod ang guildmaster at naghanap ng task na pwede sa kanila. Humarap ito sa dalawa at sinabi na isang goblin hunting job ang pwede nilang gawing dalawa na magkasama. Nagulat sa sobrang saya si Nor sa kanyang narinig. Sa sobrang pagka-excite ay itinanong niya agad sa guildmaster kung maaari ba siyang sumama sa task na iyon. Sinabi ng guildmaster na pwede naman yun depende kay Lin kung tatanggapin niya ang task na yun ngunit dahil mababa ang rank ni Nor ay maaaring maging liability lang siya nito. Napaisip si Nor. Hindi niya sigurado kung ayos lang ba kay Lin na makasama siya nito para sa isang hunting job. Tinanong ni Lin si Nor kung meron bang problema at bigla itong tumalikod. Itinanong agad ni Nor kung ayos lang ba sa kanya na tanggapin ang task at kung maaari ay kasama siya nito. Walang pag-aalinlangan na sinang-ayunan kaagad yun ni Lin. Sinabi rin niya na anuman ang kagustuhan ni Nor ay ipagkakaloob nito. Napangiti na lang si Nor dahil doon. Sa sobrang pagkasabik ay kinuha agad nito ang kanyang espada at lumabas agad ng guild. Tinawag siya ng guildmaster at sinabi na hindi pa niya na ipapaliwanag ang tasking kaya't bumalik din ito. Sinabi ng guildmaster na ang kinaroroonan ng goblin ay sa forest beast. Sinabi niya na dapat silang mag-ingat mabuti kahit na hindi ganun kadelikado ang gagawin nilang misyon. Sinabi rin niya na ang tainga ng goblin ang katibayan na napatay nila ito kaya't dapat nila itong kunin at maiuwi sa guild. Dinagdag pa niya na may mga report na umuunti na ang bilang ng mga goblin kaya't pagsikapan nila na hindi masugitan o masaktan. Pagkatapos nun ay pinuntahan na nila ang nasabing lugar. Pumasok sila sa isang gate kung saan may nagbabantay na mga gwardya. Naglakad sila at narating ang maraming puno. Namangha si Nor dahil kakaiba ang mga punong nakatanim doon kumpara sa kanilang lugar. Habang naglalakad ay tinanong ni Nor si Lin tungkol sa mga goblins. Sinabi nito na ang mga goblins ay karaniwang umaatake ng mga hayop at kumakain din ng mga bunga ng mga puno at kung minsan naman ay inaatake din ito ang mga tao. Sinabi rin niya kung makakasama ito ng mga tao sa pamumuhay ay siguradong mauubos ang mga pagkain kaya't kinokontrol ng mga adventurer ang pagdami ng mga ito. Dahil sa mga sinabi ni Lin ay napagtanto ni Nor na hindi lang magaling sa magic si Lin kundi matalino rin ito at maraming kaalaman. Huminto muna sila. Sinubukang hawakan ni Lin ang isang nakabuwal na puno upang tingnan kung may bakas ba ng goblin sa lugar na yun ngunit wala siyang nakita. Maya-maya ay may narinig si Lin na mahinang tunog mula sa di kalayuan kaya't pinuntahan nila ang kinaroroonan nito. Sa paglalakad nila ay napansin ni Nor na dumidilim na sa lugar na yon.
Sinabi ni Lin na marami ng matatandang puno sa gawin na yun at iyon din ang lugar na karaniwang tinitirhan at tinatambayan ng mga goblins. Biglang napahinto si Lin dahil naramdaman niya ang presensya ng isang goblin ngunit bigla na lang itong nawala. Bahagya silang naglakad hanggang marating ang isang napakatahimik na lugar. Nakaramdam ng kakaiba si Nor at mula sa hindi kalayuan ay nakita nila ang katawan ng isang goblin na nahulog mula sa itaas. Mabilis na ginamit ni Lin ang skill niya na uncover. Matapos nun ay lumitaw ang isang dambuhalang goblin na may diamante sa kanyang ulo na kinakain naman ang maliit na goblin. Nagulat si Nor sa kanyang nakita dahil noon lang siya nakakita ng isang goblin. Hindi niya inasahan na ganun yun kalaki dahil ayon sa mga kwento na kanyang naririnig ay mahihina lamang ang mga ito at maliliit. Dahil doon ay hinanda ni Nor ang kanyang sarili. Binunot ng goblin ang mga nakatanim na puno upang gawin itong sandata at bigla itong sumigaw ng malakas. Dahil doon ay gumawa ito ng malakas na hangin. Napatulala na lang si Lin sa kanyang nakita at napansin naman ito ni Nor dahil kulang pa ito sa karanasan sa pakikipaglaban. Kinausap ni Nor si Lin at sinabi na hindi ito ang oras para kabahan kaya't naghanda silang dalawa upang kalabanan ang dambuhalang goblin. Habang kaharap ang goblin ay naisip ni Lin na hindi pangkaraniwang goblin ang kaharap. Sinabi niya na ang goblin na yun ay tinatawag na Goblin Emperor na mas mababa lang ng isang baitang sa isang Goblin Lord. Sinabi rin niya na ang goblin na yun ay kumakain ng kauri nito at nakukuha din nito ang lakas ng kanyang kinakain. Sumugod ang higanteng goblin dala-dala ang 2 puno bilang sandata. Mabilis itong nasangga ni Nor gamit ang skill na parry. Inulit-ulit lang ito ng goblin ngunit paulit-ulit lang din itong sinasangga ni Nor. Napagtanto ni Nor na balak siyang cornerin ng goblin kaya't nilakasan niya ang kanyang pagsangga dahilan upang mabitawan nito ang kanyang sandata. Sunod ay umatake na rin si Lin gamit ang wind cutter ngunit mabilis lang itong naiiwasan ng goblin. Sinunod niyang gamitin ang icicle dance ngunit binaliwala lang din niya ito. Nainis ang goblin kaya't inihagis niya ang hawak niyang sandata kay Lin. Hindi na nakagalaw si Lin. Mabuti na lang at mabilis siyang napuntahan ni Nor at nasangga ang pag-atake nito. Bumunot ulit ng mga puno ang goblin at si Nor naman ang inatake nito. Inulit-ulit niya ulit yun ngunit nasasangga lang ito ni Nor gamit ang parry. Habang nasa aksyon ay napagtanto ni Lin na hindi nagkakaroon ng sugat ang goblin dahil mabilis itong gumagaling. Tiningnan niya itong mabuti at doon ay napagtanto niya na kumukuha ito ng lakas at kapangyarihan sa diamanteng nakalagay sa noo nito na tinatawag na Mana Stone. Sinabi niya kaagad kay Nor ang kanyang natuklasan. Sinabi niya na kung makukuha niya ito ay mabilis nila itong matatalo. Kumuha ng 3 puno ang goblin at inihagis ulit ito kay Nor. Sinundan pa niya ito ng isa pang puno kaya't hindi na rin napagtanto ni Nor kung paano ito sasanggahin. Mabilis na umaksyon si Lin at ginamitan niya ito ng wind blast upang tulungan si Nor. Dahil doon ay nakaligtas si Nor kaya't nagpasalamat siya kay Lin. Doon ay nakita rin ni Nor ang sinasabi ni Lin na mabilis na paghilom ng mga sugat ng goblin. Sinabi ni Lin na kung hindi pa nila matatalo ang goblin ay mauubusan na rin silang dalawa ng mana at stamina. Nag-isip ng magandang strategy si Nor. Sinabi niya kay Lin na patamaan siya nito ng wind blast sa likuran upang mabilis niyang malapitan ang goblin. Sumagot si Lin at sinabi na masyadong malakas ang wind blast kaya't baka hindi niya kayanin ang lakas nun. Inilagay ni Nor ang espada niya sa kanyang likod at sinabi kay Lin na ihaharang niya ang kanyang espada upang hindi siya matamaan ng wind blast nito. Muling kumuha ng sandata ang goblin. Sinangayunan naman ni Lin ang naisip ni Nor kaya't nagpunta ito sa kanyang likuran. Ginamitan siya ni Lin ng wind blast sa likuran habang naghagis naman ulit ng isang puno ang goblin. Nagulat si Nor dahil sa lakas ng wind blast. Gumamit siya ng physical enhancement upang makontrol ang lakas ng kanyang katawan. Gumamit rin siya ng feather step upang maiwasan ang inihagis na puno ng goblin. Gamit ang kanyang buong lakas ay direkta niyang pinuntirya ang noo ng dambuhalang goblin. Sinubukan itong sanggahin ng goblin ngunit wala itong nagawa. Matagumpay na natama ni Nor ang noo ng goblin kaya't natanggal ang mana stone nito sa noo. Nagsusumigaw naman sa sakit ang goblin dahil sa mga nangyari. Matapos nun ay masayang nilapitan ni Lin si Nor dala-dala ang mana stone. Nakiusap si Nor kay Lin na tapusin na nito ang goblin ngunit humiling ito na wag nang papahirapan pa ang goblin. Kasalukuyan pa ring nagsusumigaw ang goblin nang lapitan ito ni Lin. Humarap ito kay Lin upang atakihin ito. Walang pag-aalinlangan na ginamit ni Lin ang Hell Flare kaya't wala nang nagawa ang goblin kundi sumubsob na lang sa lupa hanggang sa mamatay na din ito. Nilapitan ni Nor ang goblin at humingi ng patawad dito. Sinabi niya sa kanyang sarili na mag-iingat na siyang mabuti sa susunod at mas palalakasin pa niya ang kanyang sarili upang mas gumaling pa siya sa pakikipaglaban.
Sa sumunod namang eksena ay ipinakita ang kapatid ni Lin na si Prinsipe Rain habang hawak ang Mana Stone na nakuha ni Lin at Nor. Hindi rin niya lubos maisip ang nakuhang bagay ng dalawa sa Goblin. Tinanong niya sa mga gwardya ang kalagayan ni Lin. Sinabi ng mga ito na kaunting mga sugat lamang ang natamo nito. Sinabi rin ng mga ito na ang Goblin na nakaharap ng dalawa ay nakatago sa isang powerful seal at matagal na ding naghihintay ng ambush sa pwesto na iyon. Dahil sa pangyayari na yun ay sinabi ng mga kawal na paiimbestigahan nila ang nasabing lugar. Sa sumunod na eksena ay nakabalik na ng guild si Lin at Nor. Ikinwento nila dito ang mga nangyari. Sinabi nila na hindi pangkaraniwang goblin ang nakaharap nila. Nagpasalamat si Nor kay Lin dahil sa pagtulong sa kanya nito. Sinabi rin niya na magandang experience ang naranasan niya dahil sa pakikipaglaban na yon. Sinabi rin nila sa Guildmaster ang tungkol sa Mana Stone na nakuha nila sa noo ng goblin. Sinabi ng Guildmaster na karaniwang nasa puso ng mga goblin ang mga Mana Stone kaya tinanong niya si Nor kung goblin ba talaga ang nakita ng mga ito. Sumagot naman ng oo si Lin. Matapos nun ay tinanong ng Guildmaster kung nasaan ang tainga ng goblin. Nagtinginan na lang ang dalawa at sinabi sa Guildmaster na walang natira sa katawan ng goblin dahil sinunog nila ito hanggang sa maging abo at dito na rin natapos ang ika-4 na kabanata. Salamat sa panunood at kita-kits ulit mga kapogi.